Baka naman self-pity lang yan. Baka sobrang awa sa sarili. Pagka ganito ang kaso, hindi naman masamang itaas-taas ang pagtingin sa sarili. Pinapababa lang naman yung sobrang mataas ang pagtingin, pero yung sobrang bababa, itaas nyo. Dahil ang gusto ng Diyos sa buhay, balance. Ayusin ang kalagayan mo para hindi ka naman laging kawawa. Efeso 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong siya sa mga nangangailangan. Nakikita niyo po yung turnaround when people meet God. Dating magnanakaw, ngayon, naghahanap buhay, gumagawa ng sobra, meron siyang surplus income para makatulong pa siya sa mga kapos. So yung self-image niya na iba. Dati siyang nagnanakaw, ngayon nagbibigay. So tataas-taas ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Huwag magdramang bukid. Yung sobrang ine-exaggerate ang iyong lungkot. May 3 lang na hindi bumati sa'yo, sasabihin mo na agad, tinatalikuran ako ng buong mundo. May 2 ka palang nagawang nabigo, sabi mo, wala na akong tagumpay. Yung nagdadramang bukid, naranasan nyo na ba yan? Yung nalulungkot na kayo, nag-iisip pa kayo ng mas malulungkot para mas lalong lumakas ang pag-iyak nyo. Habol-habol mo ang hininga mo sa awa sa sarili mo, na matapos ka magpalabas ng kutakot-takot na luha, nagtataka ka kung bakit mo ginawa yun. Hindi naman talaga nakakalungkot pala nung lumabas sa iyong luha mo. Baguhin mo ang iyong kalagayan. O kaya, kung di mo yan mabago ngayon, kapatid, baguhin mo ang pananaw tungkol sa kalagayan mo. Halimbawa, hindi ka sikat, hirap na hirap ka, walang pumapansin sa'yo. Kaya sa magreklamo ka doon, sabi mo, ay salamat, hindi ako makikidnap. Hindi na bago ang iyong pananaw, may naipagpasalamat ka sa buhay. Yung walang-wala ka, salamat naman at walang mananakaw sa akin. O di salamat. Wala kang cellphone, hindi salamat. Walang makakatext sa'yo na nangungutang. O kaya nang gugulo, nang aabala. Every situation is an advantage. Every situation is a disadvantage. It depends on where you want to look. Unang Korinto 7:21, mga dapat hindi problemahin sa buhay. Ikaw ba isang alipin ang tawagin ka ng Diyos? Huwag mong intindihin yun. Ngunit kung may pagkakataon ka maging isang malaya, samantalahin mo. Ibig niya sabihin, huwag mong isipin yung station in life. Kung nandun yun, hindi mo mabago, di hayaan mong nandun and operate within it. Pero kung kaya mong baguhin, baguhin mo. Siyempre, ang kabaligtaran ng self-pity, sobrang pride naman. May mga nagpapakamatay dahil din sa sobrang pride. Kaya ang